Malas ang batang yan, Severina. Haharangan niya ng pagpasok ng grasya at ang pagkakaroon mo ng apong lalaki na magdadala ng apelyido ng inyong angkan. Ang mga salitang binitawan ng manghuhula ay tila matatalim na patalim na sumusugat sa malamig na hangin ng bulwagan. Mula sa madilim na sulok ng kusina kung saan naroon ang tanging nag-aagaw buhay na liwanag ng isang lumang bumbilya, nakaupo si Mirasol. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa lamig ng hanging nagdadala ng amoy ng malakas na ulan mula sa labas, kundi dahil sa matinding panghihina. Wala pang 10 araw mula nang iluwal niya ang sanggol na ngayoy mahigpit niyang idinidikit sa kanyang dibdib, sinusubukang ibahagi ang natitirang init ng kanyang katawan. Sa kanyang kabilang kamay, pilit niyang ipinapasok ang sinulid sa isang maliit na karayom. Ang mga mata niya ay nanlalabo sa puyat at pagod, ngunit kailangan niyang tapusin ang pagtahi sa natanggal na botones ng paboritong mamahaling polo ni Marco. May mahalagang meeting daw ang kanyang asawa bukas at kailangan nitong magmukhang kagalang-galang sa harap ng ibang tao. Kahit na ang sarili niyang mga damit ay kupas at manipis na, kahit na ang tanging kinakain niya ay ang tirang sabaw mula sa hapunan ng kanyang biyenan, ang mahalaga kay Mirasol ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal sa bawat tusok ng karayom, umaasang ang simpleng pag-aasikasong ito ay sapat na para patunayang karapat-dapat siyang manatili sa tahanang yon. Ngunit ang kasunod na tinig na umalingaw-ngaw ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kung ganoon ay wala silang puwang sa pamamahay ko. Hindi ako makakapayag na isang walang kwentang babae at ang kanyang malas na anak ang sisira sa kinabukasan ng anak ko. Ang boses ni Doña Severina ay puno ng pandidiri at pagkamuhi. Wala pang ilang sandali, ang mabigat na hakbang ng kanyang biyenan ay palapit na sa kusina. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Marco. Inangat ni Mirasol ang kanyang pagod na mga mata. Naghahanap ng kakampi, naghihintay na protektahan siya ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ngunit ang mukha ni Marco ay walang mababakas na awa. Walang kahit anong pahiwatig ng pag-aalala para sa asawang kakapanganak lamang. Marco, pakiusap, sabihin mo sa mama mo na huwag maniwala sa mga ganyan. Anak mo ang dala ko. Ang nanginginig at halos paos na pakiusap ni Mirasol habang pilit na tumatayo. Sa halip na sumagot o yumakap sa kanya, lumapit si Marco at walang pag-aalinlangang hinablot mula sa kamay ni Mirasol ang polong tinatahi nito. Ma, tama na yan, nakakarindi na. Ang malamig na wika ni Marco bago lumingon kay Mirasol. Akin na ngayang polo ko. Malilate na ako sa meeting bukas. Kailangan ko nang mag-ayos. Huwag mo nang palakihin ang gulo, Mirasol. Sumunod ka na lang kung anong gusto ni Mama. Alam mo namang nakikitira lang tayo. Ang lamig ay gumapang mula sa mga paa ni Mirasol paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay nanikip, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduduwal sa kaharap na katotohanan. Dito na pumasok si Doña Severina. Hawak ang lumang canvas bag ni Mirasol na naglalaman ng iilang manipis na duster at lampin ng bata. Walang pag-aatubili, inihagis ng matanda ang bag palabas ng pintuan kung saan walang awang bumubuhos ang ulan. Bumabagsak ng tuwid at matalim sa putikan. Lumayas kayo. Palamunin na nga. Malas pa ang dinala mo rito. Baka mahawa pa ng sumpa mo ang anak ko. Ang malupit na sumpa ng matanda. Pinilit ni Mirasol na humakbang patungo kay Marco, ngunit tila na manhid ang kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan. Ngunit ang atensyon ni Marco ay wala sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay nakatutok sa hawak nitong telepono. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang pilit na itinatagong ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na kailanman ay hindi nito ibinigay sa kanya nang ipanganak niya ang kanilang anak.
Sino ang nagpadala ng mensahe na nagawang magpangiti sa kanyang asawa habang ang kanyang sariling pamilya ay itinataboy sa gitna ng unos? Bago pa man siya makapagsalita, itinulak na siya ni Doña Severina palabas ng pinto. Ang malamig na simoy ng gabi ay humampas sa kanyang balat na basang-basa ng pawis. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang sanggol, ginamit ang sariling katawan upang salagin ang hampas ng hanging may dalang yelo at ulan. Sa kanyang paglingon sa huling pagkakataon, nakita niya si Marco na nakatayo sa may hamba ng pinto. Sinuot ng lalaki ang polo. Dahan-dahan nitong isinara ang mga botones hanggang sa itaas upang protektahan ng sarili sa lamig ng gabi. Ang mga mata ni Mirasol ay napako sa pangalawang botones sa dibdib ni Marco. Ang botones na yon ang eksaktong tinahin niya kanina lamang. Kinabitan niya yon ng dobleng sinulid upang maging matibay. At kapalit noon ay ang pagtulo ng kanyang dugo nang madiing matusok ang kanyang daliri dahil sa pagmamadali. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang sirang gamit na aayusin lamang kapag pakikinabangan, ngunit itatapon sa basurahan kapag hindi na kailangan. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ang nagbibigay ng init at dangal sa lalaking ito, habang siya at ang kanyang inosenteng anak ay nanginginig sa labas, basang-basa, pinandidirihan, at pinalalayang parang mga asong gala. Ang labis na kahihiyan at sakit ay naging isang bukol na bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa, ngunit ang kanyang mga luha ay tila naging yelo bago pa man tumulo. Ang mabigat na pinto gawa sa nara ay sumara ng tuluyan, nag-iwan ng malalim at nakapanghihilakbot na kadiliman. Sa labas, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng langit, unti-unting nakaramdam si Mirasol ng matinding hapdi sa kanyang puson. Ang mainit na likido ay nagsimulang gumapang pababa sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na putikan sa kanyang paanan. Ang sariwang sugat ng kanyang pagiging ina ay muling nagdugo, inaanod ng ulan, kasama ng mga nadurog niyang pangarap para sa isang buong pamilya. Ang bawat paghakbang ni Mirasol sa malapot na putikan ay parang paghila sa mabibigat na tanikala. Ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay pumapalo sa kanyang manipis na damit, subalit mas nanunuot sa kanyang mga buto ang lamig ng katotohanang wala na siyang mauuwian. Yakap ng mahigpit ang kanyang sanggol na walang malay na natutulog sa gitna ng unos. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbabalik sa kanya sa mga alaalang matagal na niyang pinipilit ibaon sa pangalang ng sakripisyo. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong uri ng pagkaubos. Matagal na siyang nilalamon ng buhay sa loob ng pamamamahay na yon. Sa kanyang gunita, bumalik ang init ng nagbabagang kalan. Bago pa man sumikat ang araw, ang kanyang buhok ay tadtad na ng amoy ng piniritong bawang, usok ng kahoy at mantika. Siya ang nagluluto, siya ang nagbubuhat ng mabibigat na palayok palabas sa kanto upang magtinda ng almusal sa mga dumadaang manggagawa. Ang kanyang mga binti ay laging namamanhid sa maghapong pagtayo, ngunit pinapalubag niya ang kanyang sarili sa kaisipang ang bawat barya ay pandagdag sa kinabukasan ng kanyang itatayong pamilya. Ngunit ang kinabukasang iyon ay isang napakalaking ilusyon. Bumalik sa kanyang isipan ang eksenang palaging nangyayari tuwing hapon sa mahabang hapagkainan gawa sa mahogani. Ang magaspang at bitak-bitak na mga kamay ni Mirasol na hindi na maalis-alis ang mantsa ng toyo at uling ay maingat na binibilang ang mga gusot na perang papel at lagkitang barya na kinita niya sa buong araw. Pinagpagpagan niya ng pawis ang bawat sentimo. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Doña Severina, ang makinis na kamay ng matanda na pinalamutian ng mapupulang kuko at kumikinang na gintong singsing. Ay walang pakundangang kakabigin ang lahat ng pera papasok sa mamahaling pitaka
nito gawa sa makinis na balat ng hayop. Walang itinitira para sa kanya. Kahit isang barya pambili ng bitamina nang siya ay nagbubuntis, ay kailangan pa niyang ipaghingi ng pahintulot na madalas ay nauuwi lamang sa masasakit na salita tungkol sa pagiging pabigat. Kapag sinusubukan niyang dumaing sa kanyang asawa pagdating ng gabi, ang tinig ni Marco ang nagiging pinakamatibay na rihas na pumipigil sa kanyang paglaya. Nakikita niya sa kanyang isipan ang maamong mukha ng lalaki, ang mga kamay nitong humahaplos sa kanyang balikat habang bumibitaw ng mga salitang puno ng lason na binalot sa pulot. Ano ka ba naman, Mirasol? Nandito na nga tayo sa poder ni Mama, nagrereklamo ka pa. You know how much she sacrifices for us, di ba? Utang na loob natin sa kanya na hindi tayo nagbabayad ng upa at may maayos tayong tulugan. It's for our family fund, okay? Let Mama handle the budget. Asawa kita, dapat ikaw ang unang nakakaintindi sa sitwasyon natin. Huwag ka nang makipagtalo. Nakakahiya sa mga kamag-anak. Ang mga salitang iyon ay laging nagpapabigat sa kanyang dila. Ginamit ni Marco ang pagmamahal niya upang bulagin siya. Ginamit nila ang salitang utang na loob upang iparamdam sa kanya na siya ay palaging may pagkukulang, na ang pagkaalipin niya ay isang uri ng pambayad sa pribilehiyong maging asawa ng isang santiyan. Naniwala siya. Hinayaan niyang gasgasin ang kanyang pagkatao dahil inisip niyang iyon ang kahulugan ng pagiging isang mabuting may bahay. Ngunit habang siya ay patuloy na naglalakad sa kasalukuyan, basang-basa at dinudugo mula sa panganganak, isang mapait na katanungan ang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Saan napupunta ang lahat ng pera na ibinibigay niya araw-araw? Ang bubong ng lumang bahay ng mga Santillan ay hindi naman na ipapaayos. Ang sahod ni Marco sa kumpanya ay laging sapat lang daw para sa sarili nitong mga gastusin. Kung totoo ang pondo ng pamilya, bakit madalas makita ni Mirasol si Doña Severina na may mga bagong alahas na pilit itinatago sa tuwing may maniningil mula sa bangko? Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay nagsimulang mag-apoy. Pinipilit labanan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya isang kapamilya, siya ay isang kasangkapan. Isang makina na pinipiga hanggang sa huling patak. Sa dulo ng maputik na eskinita, natanaw ni Mirasol ang bahay ni Tita Flor, ang nakatatandang pinsan ni Marco na madalas niyang padalhan ng mga libreng ulam noong siya ay nagtitinda pa. Ito ang tanging pag-asa niya ngayong gabi upang hindi mamatay sa lamig ang kanyang anak. Umakyat siya sa maliit na hagdanan ng balkonahe at ikinuyom ang kanyang nanginginig na kamao. Maingat at pilit na idinampi niya ang mga buko ng kanyang daliri sa matigas na kahoy ng pintuan, umaasang may pusong maawa sa kanilang mag-ina. May liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana. May mga aninong gumagalaw sa loob. Huminga ng malalim si Mirasol. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang inihahanda ang sarili na magmakaawa. Subalit bago pa man siya makapagsalita, ang ilaw sa loob ng kabahayan ay biglang pinatay. Binalot sila ng dilim. Mula sa kabilang panig ng manipis na kahoy ng pinto, isang pigil at nagmamadaling bulong ang sumira sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Umalis na kayo diyan, Mirasol. Tumawag na si Mama Severina. Binalaan niya ang buong angkan na sino mang magpatuloy sa isang babaeng nagdadala ng sumpa at malas ay itatakwil ng pamilya. Wala kaming maipapakain sa inyo. Maawa ka na lang sa amin at humanap ka na ng ibang matutuluyan. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa bagyo. Nakatayo si Mirasol sa tapat ng nakasarang pinto. Ang tubig ulan ay malayang umaagos mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Hinuhugasan ng anumang natitirang tiwala niya sa salitang pamilya. Ang pisi ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng napatid. Habang hinihila ni Mirasol ang kanyang mga paa palayo sa nakasarang pinto ni Tita Flor, ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay unti-unting napalitan ng isang mapait na alaala. Sa loob ng kanyang basang-basang isipan,
isang matapang at nakasusulasok na halimuyak ang biglang umusbong, tila pilit na tinatakpan ng amoy ng usok at piniritong bawang na nakakapit sa kanyang sariling buhok. Iyon ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na may esensya ng rosas. Ang amoy ng babaeng nagngangalang Brigitte. Ibinabalik siya ng kanyang diwa sa araw na unang tumuntong si Bing sa tahanan ng mga Santillan bilang isang ipinagmamalaking kasosyo ni Marco sa negosyo. Nakasuot ang babae ng isang makinis at kulay krema na bestida na humuhubog sa perpektong kurba ng katawan nito. Ang balat ni Bing ay tila porselana, walang bahid ng anumang mantsa ng paghihirap na malayong malayo sa magaspang at sunog na balat ni Mirasol. Habang si Mirasol ay aligagang naghahain ng pinalamig na katas ng prutas at mga mamahaling biskwit, ramdam niya ang matatalim na tingin ng panauhin. "You're so hardworking naman, Mirasol." Ang malambing ngunit may nakatagong lason na wika ni Bing habang matikas na nakaupo sa sopa, humihigop ng inumin. "If I were in your place, baka hindi ko kayanin na amoy kusina ako buong araw. I always make sure na fresh ako kapag umuuwi si Marco galing sa mga out-of-town business trips namin. Men need a relaxing environment, di ba, Tita Severina? Lalo na at subsob siya sa paghahanap ng paraan para palaguin ang yaman ng pamilya." Sumang-ayon ang matanda ng may malapad na ngiti. Isang reaksyon na kailanman ay hindi ipinagkaloob kay Mirasol. Inabot ni Doña Severina ang kamay ni Bing at marahang tinapik ito ng may matinding paghanga. "That's exactly what I keep telling her, Bing. Kailangan ng anak ko ng asawang hindi lang marunong maglaba at magluto, kundi iyong presentable sa lipunan. At higit sa lahat, kayang magbigay ng maipagmamalaking tagapagmana. Sayang ang dugong Santillan kung puro babae lang ang iluluwal sa pamamahay na ito." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa dibdib ni Mirasol na parang mga karayom. Ngunit tulad ng nakagawian, ibinaba lamang niya ang kanyang paningin at tahimik na bumalik sa madilim na sulok ng kusina. Pinaniwala niya ang sarili na baka nga kulang pa ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng panlilinlang na yon ay ang kanyang sariling pagpapanggap. Bumalik sa kanyang gunita ang isang maagang umaga sa harap ng konkretong lababo. Ang matinding lamig ng tubig ay tila tumutusok sa kanyang mga namamagang daliri habang kusot ng kusot sa isang puting polo ni Marco pagkatapos ng isang mahabang biyahe ng lalaki palabas ng syudad. Sa may gilid ng kwelyo nito, may isang malabo at namumulang mantsa. Pilit niyang ibinubulong sa kanyang sarili na isa lamang itong talsik ng pulang tinta mula sa opisina. Ikinaskas niya ng mariin ang magaspang na sabon, ginamit ang lahat ng lakas upang burahin ang marka. Subalit habang mas binabasa niya ang tela, mas lumilitaw ang matapang at nakasusulasok na amoy ng rosas. Ang pabango ni Bing ay nakatanim ng malalim sa mga hibla ng damit ng kanyang asawa. Ang kanyang sikmura ay nangisay sa matinding pagduduwal habang ang panginginig ay gumapang mula sa kanyang mga balikat pababa sa kanyang mga kamay. Pilit niyang pinigil ang pag-agos ng kanyang mga luha at itinuloy ang paglalaba. Niloko niya ang sarili dahil sa matinding takot na mawalan ng pamilya. Umaasang kung buburahin niya ang mantsa, ay mabubura rin ang katotohanang may ibang babaeng umangkin sa lalaking pinaglilingkuran niya ng buong buhay. Ang hapdi ng alaalang iyon ang tuluyang pumunit sa anumang natitirang lambot sa puso ni Mirasol sa kasalukuyan. Unti-unting humina ang pagbuhos ng ulan hanggang sa maging pinong ambon na lamang na tinatangay ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa wakas ay nakarating siya sa isang madilim at halos walang taong terminal ng mga sasakyan. Umakyat siya sa isang luma at kalawanging bus na patungo sa lalawigan ng Bulacan. Ang panginginig ng sirang makina ay gumapang mula sa bakal na sahig ng sasakyan papunta sa kanyang mga basang paa, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng tuluyang paglayo. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ng sanggol sa kanyang bisig.
Ang kanyang anak, na itinuring na sumpa ng pamilyang yon, ang tanging tunay na yaman na naiwan sa kanya. Wala ng luha sa mga mata ni Mirasol. Ang mga matang dati palaging nakayuko at puno ng takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na titig na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa sandaling umusad ang mga gulong ng bus palayo sa Maynila, namatay ang marupok na Mirasol na handang magpaalipin para sa huwad na pagmamahal sa lilim ng isang dampa sa dulo ng isang masukal na eskinita sa Bulacan. Nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Mirasol at ng kanyang anak na si Marites. Ang bahay na tinutuluyan nila na pagmamay-ari ng isang malayong tiyahin na may mabuting puso ngunit salat din sa buhay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. Sa tuwing umiihip ang malakas na hangin mula sa palayan, ang lamig ay malayang nakakapasok sa mga puwang ng sawali. Dumadampi sa manipis na balat ng kanyang sanggol para makabili ng gatas at ilang dilatang ulam para sa kanyang tiyahin. Kinailangan ni Mirasol na bumalik sa paghawak ng karayom at sinulid. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera, tuwing gabi, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagpupuyat at ang kanyang mga daliri ay namamanhid at nagdurugo. Tinitahin niya ang mga punit at sirang damit ng mga kapitbahay, kapalit ng bariya-bariyang bayad. Ang hapdi mula sa sariwa niyang sugat sa matris ay sumasabay sa pamumulikat ng kanyang likod. Subalit sa tuwing nararamdaman niya ang banayad na paghinga ni Marites sa kanyang tabi, ang lahat ng pagod ay napapalitan ng isang kakaibang uri ng katatagan. Wala na siyang asawang kailangang pagsilbihan, wala nang biyenan na kailangang yukuran. Siya na lang at ang kanyang anak laban sa mundo. Ngunit ang pagiging ina ay isang laban na hindi kayang ipanalo ng determinasyon lamang. Kailangan nila ng malaking pera upang mabuhay. Araw-araw siyang nagpupunta sa iba't ibang paggawaan at tindahan sa bayan, bit-bit ang kanyang resume na iningatan niya sa loob ng isang manipis na plastik upang hindi mabasa ng pawis. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang lumang lampin kung saan maingat na nakabalot si Marites. Ang bawat opisina na kanyang pinapasukan ay nagbibigay ng pare-parehong paningin. Ang mga nanliliit na mata ng mga tagapamahala, ang mabilis na pag-iling kapag nakita ang kalagayan niya. Sorry, we can't hire someone na may dalang bata sa trabaho. Magiging distraction lang yan sa operations namin. Subukan mo na lang humanap ng laundry work sa mga kapitbahay nyo. Ang mga pabalang na pagtanggi ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang dangal bilang isang ina na gusto lamang maghanap buhay ng marangal. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na paggawaan ng mga pinrosesong pagkain na matatagpuan sa gawing dulo ng palengke. Ang amoy ng nilulutong mga sarsa at matatamis na pampalasa ay bumalot sa buong paligid. Nagpapagunita sa mga araw na siya ay nag-iisa sa kusina ng mga Santian. Sa loob ng tanggapan na puno ng mga kahon, nakaupo si Mateo Flores, isang lalaking may matipunong pangangatawan, payakang pananamit, at may mga matang nagtataglay ng malalim na pangunawa sa buhay ng mga nakikipagsapalaran. Habang binabasa ni Mateo ang papel ni Mirasol, hindi niya tinitingnan ng babae nang may pandidiri o awa. Nakita niya ang kaba at pagod na pilit itinatago sa matigas na tindig nito. Mabigat ang trabaho rito sa bodega. Packing at sorting ng mga bote ng sarsa. It requires speed and focus. Paano mo magagawa yon kung nakasabit sa'yo ang bata? Kalmadong tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahagyang pag-aalala, ngunit nananatiling propesyonal. Itinaas ni Mirasol ang kanyang baba. Sir, sanay po ako sa mahabang oras na pagtayo at pagbubuhat ng mabibigat habang gumagawa sa kusina. Hindi po magiging hadlang ang anak ko. Give me a quota for the day. Kapag hindi ko natapos, huwag niyo akong bayaran. Gusto ko lang po ng pantay na pagkakataon. Saglit na napatitig si Mateo. Hindi niya madalas makita ang ganoong klasing tapang mula sa isang aplikante. Marahang iniayos ng lalaki
ang mga papeles sa ibabaw ng lamesa bago tumango. Binigyan niya ng pwesto si Mirasol sa isang ligtas na sulok ng pagawaan kung saan pwede nitong ilatag ang banig para sa bata habang nagtatrabaho. Ang mga unang linggo ay isang matinding pagsubok ng tibay at lakas ng loob. Tuwing lunch break, habang ang ibang mga manggagawa ay nagkukumpulan at nagtatawanan sa labas para bumili ng pagkain, nananatili si Mirasol sa kanyang pwesto. Inaalagaan si Marites at mabilis na kinakain ang kanyang baong malamig na kanin na binudburan lang ng asin. Isang araw, naramdaman na lamang niya ang panlalabo ng paningin at matinding pagkahilo. Halos 2 araw na siyang walang sapat na tulog at pagkain dahil pinili niyang ipambili ng gatas ng anak ang natitirang sweldo. Bago pa man tuluyang manghina ang kanyang tuhod at bumagsak sa semento, isang mainit na mangkok ng sabaw na may laman at gulay ang inilapag sa ibabaw ng kalapit na kahon. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakatalikod na si Mateo, kunwaring nag-iimbentaryo ng mga produkto sa malayong istante. May natira kasing order na hindi kinuha ng supplier. Sayang naman kung mapapanis. Kainin mo yan bago ka magpatuloy sa trabaho. We need you to have enough energy para ma-hit mo yung quota mamaya. Kaswal na sambit ni Mateo. Sinasadyang hindi lumingon upang huwag maramdaman ni Mirasol na inuobliga itong magpasalamat dahil sa utang na loob o awa. Ang simpleng pag-iingat ni Mateo sa damdamin ni Mirasol ay nagpadaloy ng kakaibang init sa dibdib ng babae. Kumain siya habang ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa unang pagkakataon mula nang palayasin siya sa ulanan, may isang taong nag-alok sa kanya ng makataong pagtrato na hindi humihingi ng anuman kapalit kundi ang pagiging patas. Subalit ang munting kapayapaang iyon ay mabilis na winasak ng sumapit ang gabi. Ang hangin sa loob ng dampa ay unti-unting naging mabigat. Ang paghinga ng maliit na si Marites ay naging mabilis at mababaw. Nang dampian ni Mirasol ng likod ng kanyang palad, ang noo ng sanggol, ang init na naramdaman niya ay sapat upang magdulot ng matinding gulat na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang sanggol ay nagsisimulang manginig ng malakas at ang balat nito ay namumula sa napakataas na lagnat. Kinalkal ni Mirasol ang lahat ng sulok ng kanyang manipis na pitaka, ngunit wala ni isang kusing na naiwan pagkatapos ng pamimili kahapon. Binalot niya ng mahigpit sa makapal na kumot si Marites. Tumakbo siya palabas ng pinto patungo sa gitna ng kadiliman. Ang daan patungo sa kalyeng may sementadong kalsada kung saan maaaring mag-abang ng masasakyan papuntang ospital ay malayo at puno ng matatalim na bato. Bawat hakbang niya sa gitna ng malamig at maikling pagpatak ng hamog ay isang nag-aalab na dasal para sa kaligtasan ng nag-iisa niyang dahilan para mabuhay. Ang matinding lagnat na muntik ng kumitil sa buhay ni Marites noong gabing iyon ay naging mitsa ng isang hindi mapupuksa na determinasyon sa puso ni Mirasol. Nang sandaling pakiramdam niya ay tatalikuran na siya ng mundo, si Mateo ang naging tulay ng kanilang kaligtasan. Ginamit ng lalaki ang lumang sasakyang pang-deliver ng pabrika upang isugod sila sa pinakamalapit na pagamutan at tahimik nitong inasikaso ang lahat ng pangangailangan nang walang hinihinging anumang kapalit. Ang kabutihang iyon ay itinanim ni Mirasol sa kanyang diwa, hindi bilang isang utang na loob na nakakasakal, kundi bilang isang binhi ng pag-asa na kailangan niyang diligan ng ibayong pagsisikap. Sa paglipas ng mga panahon, ang amoy ng mga pampalasa at usok sa pabrika ay naging pangalawang tahanan ni Mirasol. Mula sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon at pagdidikit ng mga etiketa, unti-unti siyang naglakas loob na ibahagi ang kanyang kakayahan sa malaking kusina ng paggawaan. Isang hapon, habang abala ang mga trabahador sa paghahanap ng solusyon para sa isang timpla ng sarsa na madalas inirereklamo ng mga mamimili na matabang, ginamit ni Mirasol ang kanyang mga natutunan mula sa mga taon
ng pagtitinda ng almusal sa gilid ng kalsada. Nang walang pag-aatubili, humawak siya ng sandok. Idinagdag niya ang eksaktong sukat ng mga sikretong sangkap. Pinalansi ang tamis at asim at hinayaan ang malapot na likido na dahan-dahang kumulo hanggang sa maglabas ito ng napakabangong halimuyak na pumuno sa buong silid. Nang tikman yun ni Mateo, ang mga mata ng lalaki ay nagpakita ng matinding pagkamangha na hindi nito naitago. This is brilliant, Mirasol. Ang tagal nating hinahanap ang ganitong klasing timpla. This recipe will not just save our operations, it will elevate our entire product line. Ang may kislap sa matang wika ni Mateo habang tinititigan ang babaeng dati ay nakayuko lamang sa isang madilim na sulok. Mula sa simpleng tagapag-ayos sa bodega, itinaas ni Mateo si Mirasol bilang punong tagapamahala ng produksyon. Ang tiwalang iyon ay naging pataba sa kakayahan ng babae. Makalipas ang ilang taon ng walang tigil na pag-aaral, pagpupuyat at pagpapaganda ng kalidad ng kanilang mga produkto, isinilang ang isang bagong linya ng mga espesyal na sausawan. Iminungkahi ni Mateo na ipangalan ito sa taong naging dahilan ng muling pagbangon ng kumpanya. Doon isinilang ang tatak na Mirasol Kitchen. Sa loob ng kanilang pinalawak na tanggapan sa kasalukuyan, nakatayo si Mirasol habang pinagmamasdan ang mga unang sample ng bote na ipapadala sa mga malalaking pamilihan. Wala na ang babaeng gusgusin na nakasuot ng kupas na duster. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa sa loob ng isang disente at eleganteng kasuotan na kanyang pinaghirapan. Lumapit si Marites, na ngayon ay isa ng masigla at matalinong batang babae. Ang inosenteng anak na minsang tinawag na malas ng sarili nitong kadugo, ay siya ngayong nagbibigay ng walang hanggang liwanag at inspirasyon sa buhay ng kanyang ina. Kumuha si Marites ng isang makulay na panulat at maingat na gumuhit ng isang maliit na hugis ng bulaklak sa gilid ng puting papel na nakadikit sa unang bote ng sarsa. Mama, this is our lucky charm para laging masarap ang timpla mo at marami tayong mabenta. Ang matamis na ngiti ng bata habang iniaabot ang bote sa kanyang ina. Naramdaman ni Mirasol ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata, isang patunay ng kaligayahang hindi mabibili ng salapi. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang si Mateo ay tahimik na nakasandal sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan sila ng may malalim at purong pagmamahal na hindi nangangailangan ng anumang salita upang maiparamdam ang katapatan. Habang unti-unting namumukadkad ang kanyang mga pangarap sa isang payapang paligid, isang katanungan ang paminsan-minsan ay dumadaan sa kanyang isipan tulad ng isang malamig na hangin. Ano na kaya ang nangyari sa pamilyang walang awang nagtapon sa kanila sa gitna ng ulan? Naging masagana kaya ang buhay ng mga Santiyan simula nang makuha nila ang inaasam na tagapagmana ng kanilang malinis na apelyido, o ang kanila bang kasakiman ay nagsimula ng maningil ng kabayaran? Ang sagot sa kanyang katanungan ay hindi na maghihintay ng matagal. Kinabukasan, isang napakahalagang pagpupulong ang itinakda ng kumpanya, isang kinatawan mula sa pinakamalaking serye ng mga pamilihan sa bansa. Ang personal na darating upang pumirma ng eksklusibong kontrata para sa pamamahagi ng mga produkto ng Mirasol Kitchen. Nakatayo si Mirasol sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Naghihintay habang pilit na pinapakalma ang banayad na pagtibok ng kanyang puso dahil sa halaga ng proyektong ito. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong salamin ng silid pulungan, pumasok ang kinatawan ng malaking kumpanya bitbit ang mga papeles. Isang lalaking nakasuot ng pamilyar na mamahaling suit ang humakbang papasok. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila biglang napako sa sahig nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang nakagawi ang propesyonal na ngiti sa labi ng lalaki ay mabilis na naglaho, napalitan ng matinding gulat na halos magpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha.
Sa kabilang dulo ng mesa, kalmadong nakatayo si Mirasol, walang anumang bahid ng panginginig, pagyuko o takot. Kaharap niya ngayon ang lalaking buong akala niya ay ibinauna niya sa putikan ng nakaraan. Kaharap niya si Marco. Ang hangin sa loob ng silid pulungan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Marco sa may hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang panga ay bahagyang nakabuka sa matinding hindi pagkapaniwala. Wala ni isang salita ang nakahulagpos mula sa kanyang mga labi. Sa kanyang harapan, sa dulo ng mahabang mesa, ay ang babaeng minsan niyang pinanood na itaboy sa gitna ng malamig at walang awang ulan, ngunit ang Mirasol na nakatayo ngayon ay walang kahit anong bakas ng kahinaan. Ang kanyang tindig ay kasing tibay ng pinakamatigas na puno at ang kanyang paningin ay may lalim na hindi kayang arukin ng isang duwag na lalaki. Pinutol ni Mirasol ang namumuong tensyon sa pamamagitan ng isang kalmado at propesyonal na kumpas ng kanyang kamay patungo sa bakanteng upuan. Maaari ka nang umupo, Mr. Santillan. Marami pa tayong tatalakayin tungkol sa kontrata ng pamamahagi ng aming mga produkto sa inyong mga pamilihan. Ang malamig at formal na tono ni Mirasol ay nagpagising sa tulalang diwa ni Marco. Pilit nitong inayos ang kuwelyo ng kanyang mamahaling suit, nagpupumilit na ibalik ang kanyang nakagawiang pagiging arogante at tiwala sa sarili. Ngunit habang naglalakad ito patungo sa upuan, napansin ng matalas na paningin ni Mirasol ang maliliit na detalye na nagkakanulo sa tunay na kalagayan ng lalaki. Ang dulo ng manggas ng suot nitong damit ay may bahagyang nisnis. Ang relo sa pulso nito, na dati ay laging bago at kumikinang, ay may mga maliliit na gasgas. Nang matapos ang formal na pagbasa ng mga kondisyon at lumabas ang ibang mga kasamahan upang ihanda ang mga huling dokumento, naiwan ang dalawa sa loob ng silid. Dito na unti-unting ibinaba ni Marco ang kanyang propesyonal na maskara. Iginuhit nito sa kanyang mukha ang isang maamo at nagmamakaawang pangingiti. Ang parehong ngiti na ginamit nito noon upang paikuti ng isipan ng isang nagmamahal na asawa. Mirasol, ikaw ba talaga yan? Ang malambing na panimula ni Marco, ginagamit ang kanyang tinig na tila nag-uumapaw sa pangungulila. Oh my God, look at you, ang laki ng ipinagbago mo. Alam mo ba, all these years, hindi ko kayo nakalimutan ng anak natin. Araw-araw kong iniisip kung nasaan kayo. I missed you, Mirasol. Miss na miss ko na si Marites. Bigyan mo naman ako ng chance na makabawi bilang haligi ng pamilya natin. Ang mga salitang iyon ay nakasusulasok. Gumamit muli si Marco ng mga pangakong binalot sa matamis na lason. Gusto nitong iparamdam na may puwang pa rin siya sa buhay ng mag-ina, na tila isang pagkakamali lamang ang ginawa nitong pagpili sa babaeng nagngangalang Bing at sa huwad nitong anak. Subalit hindi natanga si Mirasol. Alam niyang ang biglaang pagiging malambing na ito ay may nakatagong matinding pangangailangan. Ang pamilya Santillan ay unti-unti nang nalulunod sa utang dahil sa maluhong pamumuhay ni Doña Severina at sa walang katapusang pagwawaldas ni Bing para mapanatili ang imahe ng pagiging mayaman. Kailangang-kailangan ni Marco ang malaking komisyon mula sa kontratang ito upang takpan ang mga butas ng kanilang naghihingalong yaman. Dahan-dahang tumayo si Marco at humakbang palapit sa pwesto ni Mirasol. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay, akmang hahaplusin ang buhok ng babae, isang pamilyar na galaw na madalas nitong gawin noon upang iparamdam ang pag-angkin at dominasyon. Bago pa man lumapat ang mga daliri ni Marco sa kanyang buhok, kalmadong umatras si Mirasol ng kalahating hakbang. Ang kamay ng lalaki ay naiwang nakabitin sa hangin, nagmumukhang kaawa-awa at walang silbi. Pumasok sa pang-amoy ni Mirasol ang matapang na pabango ni Marco. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at pagmamalaki. Ngayon, ang halimuyak ng mamahaling pabango ay hindi na kayang itago ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok ng pagkatao nito. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa
nang may kasamang matinding pagkadismaya. "Let's keep our boundaries clear, Mr. Santillan." Ang malamig na wika ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na tumutusok sa balat ni Marco. "Pumirma ako sa kontratang ito dahil maganda ang alok ng kumpanya ninyo para sa negosyo ko. Walang kinalaman dito ang nakaraan. At huwag mo nang gamitin ang pangalan ng anak ko para makuha ang simpatya ko. Nawalan ng ama si Marites noong gabing mas pinili mong ikabit ang botones ng polo mo kaysa ibalot siya sa kumot laban sa lamig." Ang mukha ni Marco ay namula sa matinding kahihiyan. Ang kanyang panga ay matigas na nakakuyom habang pinipigilan ang galit dahil sa tuwirang pagtanggi sa kanyang pagkalalaki. Wala siyang nagawa kundi ang mapalunok ng kanyang sariling pagmamataas, kunin ang pinirmahang kontrata at nagmamadaling lumabas ng silid na tila isang asong bahag ang buntot. Pagbalik ni Mirasol sa kanyang pribadong opisina, pilit niyang iwinaksi ang dumi ng presensya ng kanyang dating asawa. Nakita niya ang isang makapal na brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang nakasulat na pangalan kung kanino ito galing. Maingat niyang binuksan ang selyo. Sa loob nito ay may isang lumang papel na pamilyar sa mga nagdadalang tao. Isang kupas na kopya ng ultrasound na naglalaman ng larawan ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Nang masinsinan niyang basahin ang mga nakalimbag na detalye sa gilid ng papel, ang kanyang paghinga ay bahagyang huminto. Nakasulat doon ang petsa kung kailan ginawa ang pagsusuri at ang tinantyang buwan ng pagkabuo ng bata sa sinapupunan ni Bing. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki ng mga Santillan, ang batang naging dahilan kung bakit sila pinalayas na mag-ina upang magbigay daan sa pagpasok ng swerte, ay nabuo ilang buwan pa bago man lang magkakilala sina Marco at Bing sa isang pagtitipon sa negosyo. Isang napakadilim na lihim ang matagal nang kinikimkim ng pamilyang yon. At ngayon, ang susi upang wasakin ang kanilang huwad na kaharian ay tuluyan ng bumagsak sa mga palad ni Mirasol. Ang hawak na kopya ng ultrasound ay tila isang baga na unti-unting sinusunog ang matagal ng itinayong palusot at kasinungalingan ng pamilya Santillan. Nakatitig si Mirasol sa mga numero. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga kaganapan mula sa nakaraan. Ang matinding kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang malamig na pag-asam ng katarungan. Upang kumpirmahin ang kawing-kawing na hinala, kinailangan niyang bumalik sa isang lugar na puno ng masasakit na alaala. Kinabukasan, ang mga sapatos ni Mirasol ay tahimik na humahakbang sa mahabang pasilyo ng isang lumang pribadong ospital sa lalawigan kung saan ipinanganak ang anak ni Bing. Ang amoy ng alkohol at mga gamot na nagpapagunita sa kapanganakan ni Marites ay muling pumasok sa kanyang kamalayan. Subalit hindi na ito nagdudulot ng takot. Sa dulo ng pasilyo, natagpuan niya ang silid-talaan. Naroon ang isang pamilyar na mukha, si Nurse Clara, ang nurse na suki niya sa pagbili ng lugaw tuwing madaling araw noong mga panahong naglalako pa siya sa kalsada. Nang makita ng nurse ang maayos at disenteng anyo ni Mirasol, hindi nito naiwasang mapangiti ng malapad. Matapos ang ilang sandali ng pangungumusta at pagpapalitan ng mabubuting salita, dahan-dahang inilihis ni Mirasol ang usapan patungo sa layunin ng kanyang pagbisita. Ang ngiti ni Nurse Clara ay mabilis na nawala at napalitan ng pagiging seryoso. Tumingin muna ang nurse sa kaliwat kanan upang matiyak na walang ibang nakikinig bago ito sumagot sa pabulong na tono. "Mirasol, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Noong araw na manganak si Bing, may isang lalaking dumating dito, lasing at mukhang galing sa isang gulo. Tinatawag niya ang pangalan ni Bing, sinasabing siya ang tunay na ama at hindi raw siya papayag na angkinin ng iba ang bata para lang sa pera. Nakita ko mismong nag-abot ng malaking pera si Doña Severina sa lalaking yon para lamang umalis at huwag gumawa ng iskandalo." Ang matapat na pagsasalaysay ni Nurse Clara
habang ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding awa sa pinagdaanan ni Mirasol. Nagpatuloy ang nurse sa pagbunyag na maging ang pagsusuri sa uri ng dugo ng sanggol ay lihim na pinabago ni Doña Severina. Nais ng matanda na maging kapareho ang resulta sa dugo ni Marco upang alisin ang anumang pagdududa. Ang mga detalye ay napakalinaw at hindi na mapapasubalian. Sa halip na magwala o umiyak sa panibagong patunay ng kalupitan at panlilinlang na ginawa sa kanya, nanatiling napakatahimik ni Mirasol. Walang kahit anong pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang perpektong plano. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang binti ay dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak. Hindi siya hihingi ng awa, hindi rin siya magtatanim ng walang kwentang galit. Ibabalik niya sa kanila ang lason na mismong sila ang nagtimpla. Pag-uwi sa paggawaan, natagpuan niya si Mateo sa loob ng kanyang opisina. Nakalatag sa ibabaw ng mesa ang ilan sa mga dokumento ng bagong kontrata. Napansin agad ng lalaki ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa presensya ni Mirasol. Iniwan ni Mateo ang kanyang ginagawa at tahimik na inilapit ang isang baso ng maligamgam na tubig sa tapat ni Mirasol. May bumabagabag ba sa'yo? Alam mong hindi mo kailangang pasanin ng mag-isa ang lahat, di ba? Ang malalim at nakakapagpakalmang tinig ni Mateo, mga salitang kailanman ay hindi narinig ni Mirasol mula sa lalaking sumumpa sa harap ng altar na aalagaan siya. Ipinakita ni Mirasol kay Mateo ang lumang ultrasound at isinalaysay ang lahat ng nalalaman nito. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Mateo habang unti-unting natatanto ang tindi ng panloloko ng pamilya Santillan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Mateo. Hindi sapat ang salita ng isang nurse at isang lumang papel. Kailangan ko ang DNA ng batang yon. Ang mariin at desididong wika ni Mirasol, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang napakalamig na determinasyon. Ako na ang bahala sa mga abogado. We will make sure na magiging legal ang pagkuha ng samples at hindi tayo makakasuhan ng privacy violation. Pero ikaw, paano mo makukuha ang hibla ng buhok o kahit anong pag-aari ng bata nang hindi nila nahahalata? Tanong ni Mateo. Ang noo ay nangungunot sa pag-iisip ng solusyon. Bago pa man makasagot si Mirasol, isang mabilis na pagdating ng mensahe mula sa guro ni Marites ang nagpatigil sa kanilang usapan. Ang mukha ni Mirasol ay bahagyang namutla nang mabasa ang laman nito. Nagmamadaling dumating si Mirasol sa paaralan. Mula sa malayo, nakita niya ang nakatayong figura ni Marco sa labas ng bakod. Ang lalaki ay pilit na nag-aabot ng isang mamahaling kahon ng laruan kay Marites na nagtatago sa likod ng kanyang guro. Ang inosenteng mukha ng bata ay puno ng pagkalito at takot sa presensya ng isang estranghero na nag-aangking ama niya. Ang paningin ni Mirasol ay nanlabo saglit dahil sa galit, ngunit mabilis niyang pinaalalahanan ang sarili. Ang thunt ng pamilyang iyon ay pera at ang panlilinlang ay ang paborito nilang laro. Kung ganoon, papasukin niya sila sa sarili nilang bitag, isang bitag na magmumukhang napakatamis na biyaya. Nakatayo si Mirasol sa tapat ng tarangkahan ng paaralan habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa kanyang harapan, si Marco ay pilit na ibinibida ang isang makulay na kahon ng robot sa maliit na si Marites. Ang bata ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng palda ng kanyang guro. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot sa harap ng lalaking hindi niya kilala, ngunit nagpipilit na tawaging ama. Dahan-dahang humakbang si Mirasol. Ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang mapansin ni Marco ang kanyang presensya, agad na itinuwid ng lalaki ang kanyang tindig at pinilit na magmukhang kagalang-galang. Mirasol, look, binibigyan ko lang ng gift ang anak ko. Don't be so harsh naman. Ang may himig ng pagrereklamo na wika ni Marco.
Sa halip na sumigaw o makipag-away sa harap ng mga magulang at guro, huminga ng malalim si Mirasol. Isang mapangkanib na plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Isang pilit na ngiti na punong-puno ng mapagkunwaring pagpapakumbaba ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Nilapitan niya si Marco at marahang hinawakan ng braso nito. Isang galaw na nagpagulat sa lalaki. Pasensya na, Marco. Pagod lang marahil ako sa dami ng trabaho sa kumpanya. Siguro nga tama ka. Hindi dapat natin pinagkakaitan ng bata ng pagkakataong makilala ang kanyang pinagmulan. Ang malumanay at tila sumusukong wika ni Mirasol. Ang mga mata ni Marco ay kuminang sa tagumpay. Inakala nitong muli na namang nagwagi ang kanyang kapangyarihan sa dating asawa. Sa sumunod na pag-uusap nila sa isang tahimik na sulok, naglatag si Mirasol ng isang mabulaklak na alok. Nangako siyang magbibigay ng malaking buwanang sustento para sa pamilya ni Marco, sa kondisyong hahayaan siyang makabisita paminsan-miminsan sa tahanan ng mga Santillan upang masanay ang bata sa presensya ng kanilang angkan dahil sa matinding pangangailangan sa pera upang mabayaran ang kanilang mga nagkakapatong na utang. Mabilis na kinagat ni Marco ang pein. Makalipas ang ilang araw, si Mirasol ay muling tumuntong sa mansyon ng mga Santillan. Ang amoy ng mamahaling insenso at alikabok ay muling sumalubong sa kanya. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Severina na tila isang reyna sa kanyang trono. Naroon din si Bing na may kasamang isang batang lalaki na may pagka-arogante ang hitsura. Sa isang pagkakataon na ang lahat ay abala sa pagkukwentuhan tungkol sa kinang ng negosyo ni Mirasol, dahan-dahang lumapit si Mirasol sa bata ni Bing. Kunwari ay inayos niya ang nagulong buhok nito dahil sa paglalaro. Sa isang mabilis at maingat na galaw, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa suklay na naiwan ng bata sa ibabaw ng mesa. Maingat niya itong ibinalot sa isang malinis na tissue at itinago sa loob ng kanyang pitaka. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ni Mirasol ang isang eksenang nagpasinghap sa kanyang dibdib dahil sa sobrang pagkasuklam. Inabot ni Marco ang unang sobre ng tulong pinansyal na galing kay Mirasol at ibinigay ito kay Doña Severina. Ang matanda ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Ang kanyang mga tuyot at kulubot na daliri ay mabilis na binuksan ang sobre. Dinilaan ni Doña Severina ang dulo ng kanyang hintuturo. Dinampian ng laway ang balat ng mga bagong perang papel bago ito isa-isang binilang ng may matinding pagnanasa. Ang bawat pagdaos-dos ng papel sa kanyang mga kamay ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kislap sa kanyang malalabong mata. Ang laway na dumidikit sa pera ay tila isang simbolo ng kanyang maruming pagkatao na handang lamunin ng lahat para sa kasakiman. Si Marco, I told you, ang babaeng ito ay laging babalik sa atin kapag ipinakita natin ang ating otoridad. Ang mapang-uyam na bulong ng matanda sa kanyang anak, hindi alintana kung naririnig sila ni Mirasol. Ngayong may pera na siya, dapat nating bawiin ang lahat ng nararapat sa ating apelyido. We should sue her for the inheritance of Marites. Kayamanan natin ang nakataya rito. Ang pag-uusap na iyon ang naging huling kumpirmasyon para kay Mirasol. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman magbabago. Para sa kanila, ang pag-ibig, dugo at karangalan ay mga bagay na may katumbas na halaga sa pera. Bago umalis si Mirasol, isang formal na imbitasyon ang iniabot ni Doña Severina sa kanya. Isang malaking pagtitipon ng gaganapin sa susunod na linggo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang angkan at upang ipakilala ang tunay na tagapagmana ng mga Santillan sa lahat ng kanilang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Ito rin ang araw na balak nilang ihain ang demanda laban kay Mirasol upang makuha ang kontrol sa kanyang negosyo sa ngalan ng bata. Nang makalabas ng mansyon, sumakay si Mirasol sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Mateo. Ibinigay niya ang tissue na naglalaman ng mga hibla ng buhok.
Ang kanyang paghinga ay malalim at kontrolado, subalit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa matinding pananabik sa hustisya. Handa na ang lahat, Mateo. Hayaan nating magdiwang sila sa kanilang sariling kasinungalingan. Hayaan nating isipin nilang nanalo na sila. Ang madiing wika ni Mirasol habang nakatingin sa malayo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong puno ng kadiliman, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Mirasol. Kapag ang lahat ng pangarap na itinayo sa ibabaw ng nakaw na karangalan ay gumuho sa isang iglap, may matitira pa kaya sa pamilya Santillan, kundi ang alabok ng kanilang sariling kasakiman. Ang mansyon ng mga Santillan ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing pilit ikinukulong sa loob ng kristal. Ang bawat sulok ng malawak na bulwagan ay puno ng halimuyak, ng mga mamahaling bulaklak, at ang amoy ng masasarap na putahe na inihanda para sa mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan. Ang mga tawanan ng mga bisita ay tila mga basag na kristal na nagpapaligsahan sa ingay, puno ng kaplastikan at huwad na paghanga. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Severina ay nakatayo ng buong kagalang-galang. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga alahas na kumikinang ng labis, na tila sinusubukang itago ang mga kulubot ng kanyang budhi. Sa tabi ng matanda ay si Bing, na suot ang isang pulang bestida na sumisigaw ng karangyaan, at ang batang lalaki na itinatangi ng pamilya bilang kanilang tanging pag-asa. Si Marco naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga negosyante. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pilit na pagmamayabang. Dangan nga'y sa loob-loob niya ay alam niyang ang perang ginamit sa pagtitipong ito ay galing sa supot na ibinigay ni Mirasol noong nakaraang linggo. Ang dagundong ng masayang musika mula sa mga biolin ay biglang humina nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan sa harap. Ang lahat ng mata ay napabaling sa direksyon ng pasukan. Isang katahimikan ang mabilis na lumaganap sa buong bulwagan, na tila isang malamig na hamog na pumatay sa init ng kasiyahan. Pumasok si Mirasol. Hindi na siya ang babaeng nakayuko na pinalayas sa ilalim ng ulan. Ang kanyang suot na itim na gown ay gawa sa telang seda na tila dumadaloy na gabi sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang matalinong manlalaro na alam ang kahihinatnan ng laban. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Mateo, na ang tindig ay matikas at puno ng katapatan, at dalawang lalaking nakasuot ng formal na suit na may dalang mga itim na briefcase. Mabilis na naglakad si Marco patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay may halong gulat at pag-aalala. "Mirasol, you're late. But I'm glad you came. Mom was just about to make the announcement. Halika, join us sa main table." Ang pilit na masayang wika ni Marco habang pasimpleng tinitingnan ang mga kasama ni Mirasol. Ngunit hindi kumilos si Mirasol. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na hindi kayang tibagin. Lumapit na rin si Doña Severina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspetsa. "Anong ibig sabihin nito, Mirasol? Sino ang mga taong ito? We are having a private family celebration. Hindi ito ang tamang lugar para sa mga business associates mo." Ang may bahid ng panliliit na wika ng matanda. Isang matamis, ngunit malamig na ngiti ang iginuhit ni Mirasol sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa bawat panauhin. Tila sinusukat ang lalim ng kanilang pagiging sakim bago muling ibinaling ang paningin sa kanyang biyanan. "Don't worry, Mama Severina. Narito ako para magbigay ng regalo sa anibersaryo ng inyong angkan. Isang regalong hinding-hindi niyo malilimutan. After all, you invited me to celebrate the true heir of the Santillan family, right?" Ang malumanay na sagot ni Mirasol. Ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Lumapit ang isa sa mga abogadong kasama ni Mirasol at maingat na kumuha ng isang puting sobre mula sa loob ng briefcase. Ang bawat paggalaw ng kamay ng abogado ay pinagmamasdan ng lahat ng may matinding kuryosidad. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tuluyan nang nawala.
Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ng mga taong naroroon. Ramdam ni Mirasol ang panginginig ng mga kamay ni Doña Severina habang hawak ang baso ng wine. Nakita rin niya ang pamumutla ni Bing na pilit na iniiwas ang tingin sa mga dokumento. Ang kislap ng mga chandelier ay tila nagiging mapanghusga. Ang bawat liwanag nito ay nakatutok sa mga mukha ng pamilyang nagtayo ng kaharian sa ibabaw ng mga pangarap na kanilang dinurog. Dahan-dahang lumapit si Mirasol sa mahabang hapagkainan. Kinuha niya ang sobre mula sa abogado at inilapag ito sa tapat ni Doña Severina. Ang puting sobre ay tila isang hatol ng kamatayan sa ibabaw ng makulay na dekorasyon ng mesa. I have something here that you might find more interesting than any fortune or name. Isang katotohanang matagal niyo nang itinatago. O marahil, katotohanang maging kayo ay nabulag din? Ang madiing wika ni Mirasol habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa ibabaw ng sobre. Ang mga mata ni Marco ay nagpabalik-balik sa kanyang ina at kay Mirasol. Ang kanyang panga ay matigas na nakakuyom. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumubuo ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang lahat ay nakahanda na para sa pagsabog ng isang lihim na wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapang itayo. Ang katanungang nananatili sa bawat isipan ng mga bisita ay kung ano ang laman ng sobreng iyon na nagawang pakalmahin ang isang babaeng minsang itinuring na basahan at nagawang panginigin ang isang pamilyang akala ay hawak na ang buong mundo sa kanilang mga palad. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang malapot na dilim na bumabalot sa bawat panauhin. Ano pat maging ang paggalaw ng mga dambuhalang chandelier sa itaas ay tila tumigil. Ang lahat ng mata ay nakapako sa puting sobreng nasa tapat ni Doña Severina. Ang matanda na ang mga daliri ay pinalamutyan ng mga kumikinang na brilyante ay dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay. Ang panginginig ng kanyang mga kalamnan ay hindi na maitago ng kanyang pagmamaangas. Sa tabi niya, si Bing ay tila isang estatwa ng asin. Ang mapulang kolorete sa kanyang mga labi ay nagmumukhang tuyong dugo sa gitna ng kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik kay Marco at sa sobre, tila naghahanap ng butas na matataguan. Dahan-dahang binuksan ni Doña Severina ang selyo. Ang bawat pagkapunit ng papel ay tila isang mahabang paghihirap para sa mga nanonood. Nang mailabas ang dokumento, ang matanda ay kumuha ng kanyang salamin sa mata. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumabagsak. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. At ang baso ng mamahaling wine sa kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumuhos ang pulang likido sa maputing mantel, tila isang sariwang sugat na kumakalat sa mesa. Hindi ito maaari. This can't be true. Ang paos at nanginginig na tinig ni Doña Severina habang ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Mabilis na pinulot ni Marco ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang binabasa ang konklusyon ng pagsusuri. Ang bawat salita doon ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. 0% probability of paternity. Ang batang itinuring niyang swerte, ang batang naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa tunay niyang pamilya, ay walang anumang bakas ng kanyang dugo. Ping, ano to? Isang malaking joke ba to? Ang pasigaw na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kahihiyan habang tinititigan ang babaeng kinalantarin niya. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Mirasol. Humakbang siya nang dahan-dahan patungo sa gitna. Ang kanyang itim na gown ay marahang sumasayad sa makintab na sahig. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit punong-puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagbibiro, Marco. Tinapon niyo ang tunay na dugo at laman ng mga santilan sa gitna ng ulan dahil lamang sa isang maling paniniwala. At ngayon, ang swerte na inaasam niyo
ay napatunayang isang malaking panlilinlang. Ang madiing wika ni Mirasol habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Doña Severina na ngayon ay puno ng luha ng pagsisisi. Lumapit ang abogado ni Mirasol at naglapag ng isa pang set ng mga dokumento sa mesa. Ito ang huling kuko sa kabaong ng pamilya Santillan. Inihahain din namin ang formal na demanda para sa malusyong pamamahala at pagtatago ng mga ari-arian na sadyang kinuha mula sa aking kliyente noong siya ay naninirahan pa sa inyong poder. Kasama na rito ang lahat ng pondong kinita ni Mirasol mula sa kanyang pagtitinda na iligal na kinamkam ni Doña Severina. Ang seryosong pahayag ng abogado. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na huni ng mga insekto sa pandinig ni Marco. Ang lahat ng mga kaibigan nila sa mataas na lipunan, ang mga taong pinagmalakihan nila ng huwad na yaman at karangalan, ay ngayon ay tumitingin sa kanila ng may halong pandidiri at panguya-nguya. Ang maskara ng pamilya Santillan ay tuluyan ng nadurog. Gumuho si Doña Severina sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Si Bing naman ay nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding takot sa kinabukasan. Tiningnan ni Mirasol si Marco sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natitirang dangal. Isang anino ng taong dati niyang minahal ng labis. Wala nang galit sa puso ni Mirasol, tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na tuluyan ng lumaya mula sa nakaraan. Tapos na ang lahat, Marco. Ang kasinungalingan ay may hangganan at ang inyong hangganan ay narito na. Ang huling wika ni Mirasol bago siya tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan kasama si Mateo. Habang papalayo sila, ang liwanag ng mansyon sa likod nila ay tila unti-unting naglalaho. Sa harap ni Mirasol, ang malawak na kalsada ay malinis at payapa. Naghihintay sa bawat hakbang niya, patungo sa isang buhay na wala ng bahid ng panlilinlang. Subalit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa ang langit ay tila nagbago ng kulay. Naging kasing itim ng karbon na unti-unting lumalamon sa liwanag ng araw. Ang ulan ay muling bumubuhos ng may kalupitan. Ang bawat patak nito ay tila matatalim na karayom na tumutusok sa balat ng sinumang nasa ilalim nito. Sa tapat ng bakal na tarangkahan ng Marisol Kitchen, isang anino ng lalaki ang nakatayo, nanginginig at basang-basa. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay punong-puno na ng putik, at ang kanyang sapatos na dati ay kumikinang sa kintab ay ngayon ay nababalot na ng dumi ng lansangan. Si Marco ay mukhang isang basahang itinapon pagkatapos pakinabangan. Ang kanyang pamilya ay tuluyan ng winasak ng sarili nilang kasakiman. Ang mansyon ng mga Santillan ay kinuha na ng bangko at si Doña Severina ay kasalukuyang nakaratay sa isang maliit na kwarto sa ospital. Ang isipan ay tuluyan ng nilamon ng takot at pagkawala ng karangalan. Si Bing naman, ang babaeng ipinalit niya kay Mirasol, ay mabilis na lumayas bitbit ang lahat ng natitirang alahas bago pa man dumating ang mga awtoridad. Ngunit sa huling balita ay tinanggihan din siya ng tunay na ama ng kanyang anak. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ni Mirasol ang lalaking nasa labas. Walang kahit anong pait o galit na namumuo sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim na katahimikan at ang pakiramdam ng ganap na paglaya. Lumabas si Mirasol sa balkonahe, bit-bit ang isang maliit na supot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng liwanag ng gusali. Nang makita ni Marco si Mirasol, agad itong lumuhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila nagmamakaawa sa langit, habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Mirasol, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bulag ako noon. Ang pasigaw na pakiusap ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig sa desperasyon.
I've lost everything. Ang bahay, ang yaman, pati si Mama. Wala na kami. Please, Mirasol, for the sake of our history, let me see Marites. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. I can work for you. Kahit tagalinis lang sa factory mo, just don't shut me out. Lumapit si Mirasol sa gilid ng balkonahe. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat patak ng kanyang pawis at dugo. Inabot niya ang supot at dahan-dahang binuksan ito. Inilabas niya ang isang lumang polo. Ang polong tinahin niya sa ilalim ng aandap-andap na ilaw noong gabing pinalayas sila sa ulanan. Natatandaan mo ba ito, Marco? Ang malumanay ngunit malamig na tanong ni Mirasol. Ito ang polong isinuot mo noong huling gabi nating magkasama. Ang polong tinahi ko gamit ang aking dugo at pagmamahal para magmukha kang kagalang-galang. At natatandaan mo ba ang ginawa mo? Isinara mo ang bawat botones nito para protektahan ang sarili mo sa lamig, habang kaming mag-ina ay hinayaan mong manginig sa dilim. Walang nasabi si Marco. Napayuko na lamang siya habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil lang sa kailangan mo ito, kundi dahil karapat-dapat ang isang tao na makatanggap nito. Patuloy ni Mirasol. At ikaw, Marco, matagal na kitang pinatawad sa aking puso para sa aking sariling kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang may puwang ka pa sa buhay namin. Ang pintuan na isinara niyo noon ay hinding-hindi na muling bubukas. Binitawan ni Mirasol ang lumang polo. Ang tela ay dahan-dahang lumipad sa hangin. Tila isang patay na dahon na tinangay ng unos hanggang sa lumapag ito sa tapat ni Marco, na bahira ng putik at dumi ng kalsada. Iyan ang huling bahagi ng aking nakaraan na ibinabalik ko sa iyo. Ang utang na loob na lagi mong binabanggit ay matagal ko nang nabayaran sa bawat taon ng paghihirap ko sa poder niyo. Ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Ang huling wika ni Mirasol, tumalikod na si Mirasol at naglakad pabalik sa loob ng kanyang maliit na kaharian ng liwanag at tagumpay. Sa bawat paglayo niya, ang tinig ni Marco na tumatawag sa kanyang pangalan ay unti-unting nalulunod sa ingay ng bumubuhos na ulan. Nang makapasok siya sa loob, sinalubong siya ni Mateo. Walang sinabi ang lalaki, tanging isang mainit na tasa ng tsaa ang inabot nito sa kanya. Ang init na dumaloy mula sa tasa patungo sa kanyang mga palad ay tila isang yakap na nagpapatunay na tapos na ang lahat ng unos. Tumingin si Mirasol sa direksyon ng kwarto ni Marites kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ligtas at malayo sa anumang sakit. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman ni Mirasol ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Ang ulan na dati ay nagdadala ng luha at takot. Ngayon ay tila isang basbas na naglilinis sa lahat ng mantsa ng nakaraan. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang liwayway na nagsisimulang sumilip sa kabila ng makapal na ulap. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, sapat na kaya ang muling pagbangon upang tuluyan nang makalimutan ang hapdi ng pagtalikod ng mga taong dapat ay nagmahal sa kanya? Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng malawak na kusina sa bagong tahanan ni Mirasol sa Bulacan. Ang liwanag ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga makintab na kagamitang pangkusina at sa mga sariwang sangkap na nakahanda sa ibabaw ng mesa. Ang bango ng namumukadkad na mga bulaklak sa hardin ay humahalo sa nanunuot na halimuyak ng ginigisan na luya at bawang, isang amoy na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkaalipin, ngunit ngayon ay tanda na ng kanyang tagumpay at kalayaan. Maingat na hinahalo ni Mirasol ang isang malaking kawali ng kanyang espesyal na sarsa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tadtad ng mga tusok ng karayom at sugat mula sa pagkayod sa ilalim ng ulan, ay maayos na ngayon at puno ng kalinga. Wala na ang panginginig ng takot sa kanyang mga daliri.
Ang bawat kumpas ng kanyang sandok ay tila isang ritual ng pasasalamat sa bawat pagsubok na kanyang nalampasan. Lumapit si Marites, na ngayon ay isang dalagita na may mga matang nagniningning sa talino at saya. Kinuha ng bata ang isang maliit na mangkok at tinulungan ng kanyang ina sa pag-aayos ng mga boteng lalagyan. Mama, tignan mo, may panibago na naman tayong order galing sa Manila. Sabi nila, hindi raw kumpleto ang handaan nila kapag wala ang Mirasol Kitchen products natin. Ang masayang balita ni Marites, ang kanyang boses ay tila isang malambing na awit na nagpapawi sa anumang natitirang pait sa puso ni Mirasol. Ngumiti si Mirasol at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang batang minsang tinawag na malas at itinatwa ng sariling ama ay siya ngayong pundasyon ng kanyang lakas. Lahat ng ito ay para sa iyo, anak. Para sa kinabukasan mo na walang sino mang pwedeng kumuha o yurakan muli. Sa gitna ng kanilang masayang pagtatrabaho, dahan-dahang bumukas ang pintuan sa likod. Pumasok si Mateo Bitbit, ang mga basket ng sariwang ani mula sa kanilang sariling taniman. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, at ang kanyang mga mata ay laging nakatutok kay Mirasol ng may matinding paggalang at katapatan. Hindi kailanman naghangad si Mateo na maging bayani sa buhay ni Mirasol. Sapat na sa kanya ang maging anino na laging nakasuporta sa bawat desisyon ng babae. Mirasol, heto na ang mga kailangan mo para sa batch ngayong hapon. Freshly picked lahat yan. Ang malumanay na wika ni Mateo habang inilalapag ang mga basket sa tabi ng mesa. After nito, baka gusto nyo ni Marites na magpahinga muna sa veranda. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano ko mapapatakbo ang lahat ng ito kung wala ang tulong mo. Ang tapat na tugon ni Mirasol habang nagtatama ang kanilang mga paningin. May isang uri ng pag-ibig na hindi kailangang isigaw sa mundo. Isang pag-ibig na nararamdaman sa bawat tasa ng kape na inihahanda tuwing madaling araw at sa bawat katahimikang puno ng pag-unawa. Nang sumapit ang dapit hapon, naupo si Mirasol sa kanyang tumba-tumba sa balkonahe, bit-bit ang isang lumang litrato. Ang tanging alaala niya noong siya ay nagsisimula pa lamang. Tumingin siya sa malawak na palayan sa kanyang harapan. Ang hangin ay humahampas ng banayad sa kanyang mukha, nagdadala ng lamig na hindi na nakakatakot, kundi nakakapagpakalma. Naalala niya ang gabi ng unos sa mansyon ng mga Santillan. Ang pamilyang iyon, na minsang naging buong mundo niya, ay isa na lamang malabong anino sa kanyang nakaraan. Nabalitaan niya kamakailan na si Marco ay nagtatrabaho na bilang isang kargador sa Pantalan. Isang lalaking pilit na binubuo ang kanyang nasirang buhay sa gitna ng matinding pagsisisi. Si Doña Severina naman ay nananatiling nakaratay, nakakulong sa isang katahimikang walang sino mang bumibisita. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na unti-unting inaanod ang lahat ng itinayo sa ibabaw ng kasalanan. Huminga ng malalim si Mirasol. Ang kanyang puso ay magaan, walang bigat ng galit o pagnanais na makaganti. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagpili na maging masaya at buo sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng iba na wasakin siya. Mama, halika na po sa loob. Handa na ang hapunan. Tawag ni Marites mula sa loob ng bahay. Tumayo si Mirasol. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dangal. Ang isang babae ay maaring itapon sa putikan. Maari siyang talikuran ng mga taong pinagkatiwalaan niya at maari siyang iwanang nanginginig sa gitna ng ulan. Subalit walang sino man ang may kapangyarihang magnakaw ng kanyang halaga kung hindi niya ito pahihintulutan. Ang dugo na dumanak sa kanyang mga kamay noong gabing iyon ay hindi naging tanda ng kamatayan, kundi naging pataba sa lupang kinatitirikan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat hakbang niya patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay ang kanyang tunay na pamilya, alam ni Mirasol
na ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa bato o narra, kundi sa pag-ibig na marunong rumespeto at sa kapayapaang nahanap sa sariling lakas. Ang kwento ng kanyang paghihirap ay tapos na. Ang kwento ng kanyang pananatili at tagumpay ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula.